Unang mga Kronika, kabanatang 25 hanggang 27. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod: mga lingkod sa templo, kaayusan ng kaharian, mga pinuno at tagapayo. Unang mga Kronika, kabanatang 25. Ang mga awit sa templo. Pinili ni David at ng mga pinuno ng mga Levita ang mga anak ni na Asaph, Heman at Jedutun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpahayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa at pompyang. Ito ang listahan ng kanilang mga pangalan at ang kani-kanilang tungkulin. Sina Zakur, Jose, Netanias at Asarela. Sila ay pinangungunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng hari. Sina Gedalias, Zeri, Jesayas, Hashabias, Matitias at Simei ay pinangungunahan ng ama nilang si Jedutun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos nang may pagpupuri at pasasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Sina Bukias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananias, Hanani, Eliata, Gedalti, Romamti-Ezer, Josbekasa, Maloti, Hotir at Mahaziyot ay mga anak ni Heman na propeta ng hari. 14 na lalaki at 3 babae. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos kay Heman upang tumugtog ng tambuli. Ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pompyang, alpa at lira. Sina Asaph, Jedutun at Heman na namamahala sa kani-kanilang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ang bilang ng mga ito kasama ang iba pa nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh ay 288. Sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Ang 288 na ito ay hinati ayon sa kani-kanilang sambahayan sa 24 na pangkat na tigla-12. Ang bawat isa ay pinamahalaan ng isang pinuno. Ito ang pagkakasunod-sunod nila ayon sa kani-kanilang tungkulin: si Jose sa sambahayan ni Asaph, si Gedalia, si Zocor, si Zeri, si Netanias, si Bukias, si Azarel, si Jesaias, si Matanias, si Simei, si Uziel, si Hashabias, si Sebuel, si Matitias, si Jerimot, si Hananias, si Josbekasa, si Honani, si Maloti, si Eliata, si Hotir, si Gidalti, si Mahaziyot, at si Romamti-Ezer. Unang mga Kronika ay ka-26 na kabanata. Ang mga bantay sa pinto ng templo. Ito naman ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto ng templo. Sa angkan ni Kora ay si Meselemias na anak ni Kora, buhat sa pamilya ni Asaph. Ang 7 niyang anak ay si Zacarias na siyang panganay, kasunod sina Jediael, Zebadias, Hatniel, Elam, Jehohanan at Elihunai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom, binigyan siya ng 8 anak na lalaki. Si Semaías na panganay, kasunod sina Jehozabad, Joa, Sakar, Natanel, Amiel, Isakar at Peletay. Si Semaías ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan, sapagkat sila'y mahuhusay at bihasa. Ang pangkat ng mga ito'y binubuo ni na Otni, Refael, Obed, Elzabad at ang 2 pa niyang anak na matatapang din, sina Elihu at Semakias. Ang mga anak at apo ni Obed-Edom na pawang may kakayahang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias at pawang matatapang din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa angkan ni Merari na binubuo ng kanyang mga anak. Si Simri, bagamat hindi panganay, ay ginawang pinuno ng sambahayan ng kanyang ama. Kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Hilkias, Tebalias at Zacarias. 13 ang mga anak at kamag-anak ni Hosa. Ang mga pangkat na ito ng mga bantay pinto sa pangunguna ng pinuno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa paglilingkod sa templo ni Yahweh
gaya ng kanilang mga kamag-anak. Nagpalabunutan sila ayon sa kani-kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang kanilang babantayan. Ang pinto sa silangan ay napunta kay Selemiyas at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Zacarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga bodega. Ang pinto sa kanluran at ang pinto ng saliket sa daang paakyat ay napunta kina Supim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang kanilang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog ay tig-aapat, tigdadalawa naman sa bodega. Sa malaking gusali sa gawing kanluran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga pangkat ng mga bantay sa pinto mula sa mga angkan ni Kora at ni Merari. Ibang tungkulin sa templo. Ang mga Levita sa pangunguna ni Ahiyas ang namahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. Si Ladan na isa sa mga anak ni Gershon ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Zetam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo. Ang mga Amramita, Isharita, Hebronita, at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sebuel na anak ni Gershon at apo ni Moises ang siyang pinunong namahala sa mga kabangyaman. Sa angkan ni Eliezer ang namahala ay ang mga anak niyang si Rehabias, Jesaias, Joram, Zikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng sambahayan at ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. At lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruyas, ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga tungkulin ng iba pang Levita. Mula naman sa angkan ni Ishar, si Kenanias at ang kanyang mga anak ang inilagay na mga tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Hordan. Sila ang namahala sa gawain ukol kay Yahweh at ang naglingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan ni Hebron, si Jerihas ang kanilang pinuno. Noong ika-40 taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na si Hazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayahan. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerihas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad, at sa kalahating lipi ni Manases. Sila ang pinamahala ni David sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. Unang mga kronika, ika-27 kabanata. Mga organisasyong sibil at militar. Ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kani-kanilang angkan at mga pinuno ng libo-libo at daan-daan. Gayon din ang mga pinuno ng hukbong naglingkod sa hari. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig-24,000 at maglilingkod bawat buwan sa pangunguna ng kani-kanilang pinuno. Si Jasobeam anak ni Zabdiel ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Siya'y namuno sa 24,000 katao. Mula siya sa angkan ni Perez at siya ang pangkalahatang pinuno. Si Dodai na taga-aho ang namahala sa ikalawang buwan. Ang namahala naman sa ikatlong buwan ay si Benayas, anak ng paring si Joyada. Siya ang Benayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Amizabad. Ang pangkat naman na nanungkulan sa ika-4 na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Joab. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Zebadias.
Ang pangkat namang nanungkulan sa ikalimang buwan ay pinamahalaan ni Samhut na taga-Ishar. Ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa ika-6 na buwan ay si Ira, anak ni Ikes na taga-Tekoa. Ang pangkat para sa ika-7 buwan ay pinamahalaan ni Helez, anak ni Ephraim na taga-Pelon. Ang pangkat sa ika-8 buwan ay pinamahalaan naman ni Sibekay na taga-Husa mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa ika-9 na buwan ay pinamahalaan ni Abiezer na isang taga-Anatot mula sa lipi ni Benjamin. Ang pangkat namang nanungkulan sa ika-10 buwan ay pinamahalaan ni Maharai na taga-Netofa mula sa angkan ni Zera. Ang pangkat na nanungkulan sa ika-11 buwan ay pinamahalaan naman ni Benayas na isang taga-Peraton mula sa lipi ni Ephraim. Ang pangkat na nanungkulan sa ika-12 buwan ay pinamahalaan naman ni Heldai na taga-Netofa buhat sa angkan ni Otniel. Ang mga namahala sa lipi ng Israel. Ito ang mga namahala sa Israel. Sa lipi ni Ruben ay si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lipi ni Simeon ay si Sefatias na anak ni Maaka. Sa lipi ni Levi ay si Hashabias na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron ay si Zadok. Sa lipi naman ni Huda ay si Elihu, isa sa mga kapatid ni David. Sa lipi ni Isakar ay si Omri na anak ni Mikael. Sa lipi ni Zebulun ay si Ismaiyas na anak ni Obadias. Sa lipi ni Neftali ay si Jerimot na anak ni Azriel. Sa lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Azarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedaías. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gilead ay si Ido, na anak ni Zacarias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner. Sa lipi naman ni Dan ay si Azarel na anak ni Jeroham. Hindi na ibinilang ni David sa sensus ang mga Israelitang wala pang 20 taong gulang sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Ang sensus ay sinimulan ni Joab, anak ni Zeruyas. Ngunit hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel sa ginawang ito, kaya't hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. Ang mga namahala sa kayamanan ng hari. Ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Azmavet na anak ni Abdiel, ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lungsod, nayon at ang nasa mga tore ang namahala ay si Jonathan na anak ni Uzias. Si Ezri na anak ni Kelub ang ginawang tagapamahala ng mga magsasaka. Si Simei na isang taga-Rama ang namahala sa mga ubasan at si Zabdi na isang taga-Sefan ang namahala naman sa imbakan ng alak. Si Baal-Hahan na isang taga-Geder ang namahala sa mga tanim na olibo at si Kamoro sa Sefela, at sa bodega naman ng langis ay si Joas. Si Sitray na taga-Saron ang namahala sa mga kawan sa pastulan ng Saron, at si Safat anak ni Adlai ang namahala naman sa mga kawan na nasa kapatagan. Sa mga kamelyo naman ang namahala ay si Obil na isang Ishmaelita. Sa mga inahing asno ay si Jedaiyas na taga-Meronot, at sa mga kawan ay si Jasis na Hagrita. Ang lahat ng ito ay mga katiwala ng mga ari-arian ni David. Ang mga tagapayo ni David. Si Jonathan ang tiyo ni David, ang kinuhang tagapayo ng mga anak ng hari, sapagkat siya'y matalino at dalubhasa. Magkatulong sila ni Jehiel, anak ni Hakmoni, sa pagtuturo sa mga anak ng hari. Ang tagapayo naman ng hari ay si Ahitofel, at si Husay naman na isang arkita ang matalik na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitofel ay pumalit sa kanya si Joyada na anak ni Benayas at si Abiatar. Si Joab naman ang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng hari.